As you know, we attacked Karg Island and knocked it literally, destroyed everything on the island except for the area where the oil is. I call it the pipes. We left the pipes. Someday rebuilding that country, I guess we did the right thing. It may not stay that way. Just one simple word and the pipes will be gone too, but it'll take a long time to rebuild that. Sa gitna ng mainit na tensyon sa pagitan ng Iran at Estados Unidos, ay muling niyanig ang mundo ng isang balita tungkol sa malawakang pagbomba sa isang maliit na isla sa Persian Gulf. Ang Karg Island ay itinuturing na pinakamahalagang hiyas ng Iran dahil dito dumadaan ang halos lahat ng kanilang ibinebentang langis sa ibang bansa. Dahil sa lalim ng tubig sa paligid nito, ay dito lang nakakadaong ang mga dambuhalang tanker na nagdadala ng enerhiya sa iba't ibang panig ng mundo. Pero nitong mga nakaraang araw ay naging target ito ng mga misil at bomba mula sa tropa ng Amerika matapos ang ilang linggong tensyon sa dagat. Ang operasyong ito ay hindi lang basta pagpapakita ng puwersa, kundi isang madiskarteng hakbang para pilayin ang kakayahan ng Iran na kontrolin ang daloy ng mga barko sa rehiyon. Ngayong wasak na ang mga military facility sa loob ng isla, ay paano na kaya tutugon ang Iran sa harap ng ganitong klaseng hamon? At totoo nga kaya ang mga balita na nasa critical na kondisyon na ang kanilang pinuno habang nangyayari ang lahat ng ito? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators at mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Maraming salamat po. Pag-usapan natin ang detalye ng pangyayaring ito dahil napaka-importante na maintindihan natin kung bakit ang isang maliit na isla ang napiling puntiryahin ng Amerika. Ang Karg Island ay matatagpuan mga 24 na kilometro mula sa baybayin ng Iran at ito ang nagsisilbing sentro ng kanilang ekonomiya. Ayon sa ulat ng US Central Command, ay nagsagawa sila ng precision airstrikes para sirain ang mga pasilidad na ginagamit ng militar ng Iran. Hindi lang ito basta random na pag-atake dahil dumaan ito sa matinding pag-aaral gamit ang mga satellite imagery at reconnaissance aircraft para malaman ang bawat sulok ng isla. Higit sa 70 military targets ang tinamaan kabilang ang mga imbakan ng missile at mga air defense system na nagpoprotekta sa lugar. Ang pangunahing dahilan kung bakit ginawa ito ng Amerika ay para pigilan ang Iran sa paglalagay ng mga naval mines sa karagatan. Ang mga minang ito ang ginagamit ng Iran para harangan ang mga barkong dumadaan sa Strait of Hormuz na isa sa pinakaimportanteng daanan ng kalakalan sa mundo. Kapag naharangan ang daanang ito, ay siguradong tataas ang presyo ng bilihin at langis sa buong mundo, kaya naman kumilos na ang Estados Unidos. Pero ang nakakapagtaka sa operasyong ito ay sadyang iniwasan ng Amerika na bombahin ang mga mismong imbakan ng langis at mga loading terminal. Ayon sa mga opisyal, ay gusto lang nilang sirain ang kakayahan ng militar ng Iran, pero ayaw nilang magkaroon ng krisis sa supply ng langis na makakaapekto sa pandaigdigang merkado. Matapos ang insidente ay agad na naglabas ng matinding galit ang pamahalaan ng Iran. Bagamat kinumpirma nila na may mga pasilidad na nasira, ay mabilis silang nagbigay ng babala na hindi sila papayag na apihin lang ng ganito. Nagbanta ang kanilang militar na kung itutuloy ng Amerika ang pag-atake sa kanilang mga energy infrastructure, ay gaganti sila sa pamamagitan ng pag-target sa lahat ng mga base at pasilidad ng Amerika sa buong gitnang silangan. Kasama sa kanilang banta ang pag-atake sa mga oil facility at pati na rin ang mga desalination plants na nagbibigay ng tubig sa mga karatig na bansa. Dahil dito ay balot ng takot ang mga kalapit na bansa dahil baka madamay sila sa lumalalang gulo ng dalawang higante. Ang mas nakakabahala pa ay ang kumakalat na balita tungkol sa kalusugan ng kanilang ayatollah na sinasabing nasa malubhang kalagayan. Dahil sa init ng tensyon ngayon, maraming eksperto ang nagsasabi na ang mga banta ng Iran ay hindi lang basta salita, kundi isang taktika para pigilan ang Amerika na tuluyang bombahin ang kanilang mga imbakan ng langis. Pero ang malaking tanong dito ay ano nga ba ang mangyayari kung sakaling lumawak pa ang gulo sa buong Middle East? Siguradong damay ang supply ng enerhiya sa buong mundo at pati na ang seguridad sa karagatan. Para lalo nating maintindihan kung bakit ganito na lang ang pagbabantay ng Iran sa Karg Island,
kailangan nating silipin ang papel nito sa kanilang bulsa. Ang islang ito ay may haba lang na 5 milya, pero huwag kayong mabulaga dahil ito ang nagsisilbing sentro ng halos 70% ng lahat ng ibinebentang langis ng Iran sa buong mundo. Ang langis na nanggagaling sa iba't ibang oil fields sa loob ng kanilang bansa ay dinadala sa islang ito gamit ang napakalaking network ng mga pipeline. Sa Kharg Island ito iniimbak sa mga dambuhalang tangke bago ilipat sa mga barko. Ang kapasidad nito ay hindi biro dahil kaya nitong mag-imbak ng mahigit 30 milyong barrels ng langis. Noong dekada 70 pa lang ay itinayo na ang pasilidad na ito na kayang magkarga ng 7 milyong barrels araw-araw. Kaya naman kahit anong pilit ng Iran na gumamit ng ibang daungan, talagang dito lang sa Kharg Island sila nakadepende. Gaya ng nabanggit natin kanina, ang tubig sa paligid ng isla ay malalim, kaya kahit ang pinakamalalaking tanker na may dalang 2 milyong barrels ay kayang-kayang dumaong dito ng walang hirap. Mula sa islang ito ay naglalayag ang mga tanker pababa ng Persian Gulf patungo sa Strait of Hormuz. Alam nyo ba na 20% ng langis sa buong mundo ang dumadaan sa makitid na waterway na iyon? Isa sa mga pinakamalaking suki ng Iran ay ang China na bumibili ng halos 17 kamilyong barrels ng langis araw-araw. Kaya naman kapag napinsala ang Kharg Island, ay siguradong mawawalan ang gobyerno ng Iran ng pondo para sa kanilang operasyon at pati na sa kanilang militar. Ito ang dahilan kung bakit itinuturing ng mga strategist na ang islang ito ang pinakamahinang bahagi ng Iran na madaling tamaan ng kanilang mga kaaway. Kahit nga limitadong pagbomba lang ang gawin ng Amerika sa mga military facility, doon ay sapat na iyon para magpanik ang buong rehiyon. Habang nangyayari ang lahat ng bombahan at tensyon sa dagat, ay may lumabas na mas matinding balita tungkol sa kanilang bagong pinuno. Matapos pumanaw ang dating Supreme Leader na si Ayatollah Ali Khamenei, ay ang anak niyang si Mojtaba ang sinasabing pumalit sa pwesto. Pero ayon sa mga insider source mula sa Tehran, mukhang hindi siya ang aktibong nagpapatakbo ng laban ngayon. May mga ulat na nagsasabing malubha siyang nasugatan sa insidente noong February 28 kung saan sinasabing nawalan siya ng paa at nagkaroon ng pinsala sa loob ng katawan. May mga bali-balita pa nga na kasalukuyan siyang nasa koma sa isang ospital na mahigpit na binabantayan ng mga sundalo. Dahil putol ang internet sa kanilang bansa, ay mahirap itong kumpirmahin, pero kung totoo man ito, sino na nga ba ang tunay na nagpapatakbo sa Iran sa gitna ng banta ng giyera? Ayon sa mga ulat, ang medical team na nag-aalaga sa kanilang bagong leader ay pinamumunuan mismo ng kanilang Minister of Health na si Dr. Mohammad Reza Safar Gandhi kasama ang ilan sa pinakamagagaling na surgeon sa bansa. Napakahigpit ng seguridad sa Sina University Hospital at tanging ang mga matataas na opisyal lang, gaya ng kanilang presidente, ang pinapayagang pumasok sa silid kung saan ginagamot ang Ayatollah. Ang nakakapagtaka rito, naglabas ang kanilang state television ng mensahe na galing daw sa pinuno, pero isang news anchor lang ang bumasa nito. Hindi man lang ipinakita ang muka o narinig ang boses ng bagong Ayatollah, kaya naman tinatawag na siya ngayon ng iba na isang ghost leader. Dahil sa kawalan ng malinaw na utos mula sa itaas, ang kanilang militar na Islamic Revolutionary Guard Corps ang pansamantalang nagpapatakbo ng mga operasyon. May sarili silang sistema kung saan pwedeng ituloy ng mga regional commander ang laban kahit wala silang direktang komunikasyon sa kanilang pinakamataas na pinuno. Sa ngayon, ang diskarte ng Amerika at Israel ay malinaw. Hindi sila sumusugod sa isang full-scale na giyera sa lupa. Sa halip, pinipili lang nilang bombahin ang mga strategic na lugar gaya ng mga drone base at missile storage sa Kharg Island para pilayin ang depensa ng Iran nang hindi sinisira ang daloy ng langis sa mundo. Sa kabilang banda, gumagamit naman ang Iran ng asymmetric warfare o yung mga pailalim na atake gamit ang mga drone at harassment sa mga barko sa karagatan. Ang layunin nila ay gawing mas mahal at mas mahirap ang pananatili ng Amerika sa rehiyon hanggang sa mapilitan ang mga ito na umatras. Kahit mainit ang labanan, tila parehong panig ay nag-iingat pa rin na huwag humantong sa isang total war na pwedeng magpabagsak sa ekonomiya ng buong mundo. Ang krisis na ito sa gitnang silangan
ay nananatiling isa sa pinakamapanganib na sitwasyon sa ating panahon dahil ang isang maling galaw lang ay pwedeng magbago sa presyo ng lahat ng bilihin sa ating bansa. Sa tingin nyo mga kaalam, dapat ba tayong mabahala sa gulong ito kahit malayo tayo sa kanila? O naniniwala kayo na matatapos din ito sa pamamagitan ng usapan sa halip na paramihan ng bomba? I-comment nyo ang inyong opinyon sa baba at pag-usapan natin yan at huwag rin kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.